So, excuse me, no? Itong vlog na to is a very special vlog. Isa sa napag-aralan ko nung college at college, graduate school na nagagamit ko hanggang ngayon. No? Yun yung responsible ka kung gagawa ka ng letter o ng correspondence, no? It's your responsibility kung ikaw ang gagawa ng letter. It's your responsibility to know kung sino yung susulatan, ano yung address niya, ano yung position niya, ano yung designation niya. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng antayin na kung sino yung nag-request ng letter, siya dapat yung magbigay. Diba? Pakigawa naman ako ng letter, it's your responsibility to ask if ever hindi masabi sa'yo. Kasi ikaw yung gagawa ng letter. Ikaw yung gagawa ng letter. So kung ikaw yung gagawa ng letter, you should have the right to ask, or kung hindi nasabi sa'yo, ikaw ang magtatanong. Huwag mong ipasa yung burden dun sa nagpapagawa ng letter sa'yo. I wonder some people na gumagawa ng letter, laging ipinapasa yung kanilang letter error na yon dun sa nagpapagawa ng letter o dun sa nagre-request na may letter. And, you know, every organization meron niyang president. So, hindi mo ilalagay sa letter yung president, CEO, ng isang organization. It's always been the president o yung pinakamataas na official ng organization na yun. Kung elected sila, yung president yung pinakamataas. Optional na lang yung iba. Siguro yung secretary, kasi yung secretary yun ang magre-receive. But yung highest officer is the president. Yun yung dapat kasama sa letter. Kasi kung hindi mo nilagay o hindi kasama yung president dun sa undersigned, binabastos mo na yung organization nun. Binabastos mo na yung organization na yun. Bastos ka na doon sa organization na yun. Pag hindi mo isinama yung president, pag isinama mo lang yung coordinator o yung focal person, that focal person is answerable to the president. Accountable siya sa presidente na yun. Directly nagre-report siya doon sa presidente na yun. So, dapat kasama siya. Hindi pwedeng hindi mo isasama yung president and then sasabihin nyo, kayo ang bahala. Paano nyo masasabing kayo yung bahala? Hindi nyo nga isinasama yung presidente. So, paggagawa po sa mga, alam ko, nakakita na ako ng ganito sa YouTube at saka sa Facebook na maraming presidents ang gumagawa ng letter formally. Complete address and designation. Kung dalawa yung designation niya or kung dalawa yung function niya, president and then external affairs, or kung meron siyang isinasama yun. Isinasama siya. Kung dalawa yung function niya, sinasama yun. Giving respect to his position and function. You know, pag gagawa ka kasi ng correspondence, you should respect not only the person but the position na hawak niya at yung function na ginagawa niya. So, hindi pwedeng isasangkalan nyo na hindi nyo alam. It's your responsibility to ask. Huwag nyo ipasa dun sa nagpapagawa sa inyo. Kasi yun na nga yun para nyo, may nagpapagawa sa inyo ng bahay. Hindi ba kayo kung kayo ay karpintero o mason, hindi nyo ba tatanungin yung may-ari ng bahay? Na baka meron po kaming masagi rito, ano po bang gusto nyo? Di ba tinatanong yun kung anong gusto mangyari doon sa bahay? At yung gustong mangyari, yun ang gagawin, yun ang susundin nung gumagawa. Nagtatanong siya doon sa nagpapagawa para yung sasabihin nung nagpagawa, yun ang gagawin nila. Hindi sila lumilihis doon sa pinapagawa. So, ganun lang ho kasimple yun. Writing a letter
kahit na anong organization, dapat kasama yung position and designation. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit ako nagpabalik-balik ng letter kay Sir Rio nun. Sumalangit nawa. Bakit galit na galit si Sir Rio sa akin pag hindi ko ma-perfect? Kasi nakikita ko na ngayon yung purpose nun. Nakikita ko na. Kaya pala galit na galit sa akin yung aking teacher o nung aking professor kasi gusto niya akong matuto na hindi mambastos ng tao. So, yun lang po.